Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Misteryoso Recap. Ang pelikulang ibubuod ko ngayon mga kayoso ay may pamagat na. Sa nais ni Lynn na makita at makasama ang kanyang Amerikanong ama, ay isang desisyon ang kanyang gagawin, kung saan pupunta siya ng Amerika, na walang kasiguraduhan kung saan niya ito matatagpuan. Bukod pa roon ay tutol din sana ang kanyang ina para dito maging rin ang kanyang kasintahan, na si Dondon. Pagdating niya ng Maynila, ay dito na mag-uumpisa ang mga kalbaryo sa kanyang buhay. Niloko at ninakawan lang naman kasi siya ng taxi driver na nasakyan niya. Lahat ng kanyang mga gamit ay natangay tapos hindi na rin siya siniput pa ng kano, na tutulong sana sa kanya papuntang Amerika. Dumating ang grupong ito, at pagkakita kay Lynn ay nagmagandang loob ang mga ito at binigyan pa ng maiinom at makakain. Ngunit may iba palang plano ang mga ito at dito ay muli na namang makakaranas si Lynn ng isang pangyayari, na hinding-hindi na naman niya makakalimutan. May nakakita naman sa kanya at mabilis siyang tinulungan ng mga ito at binigyan ng maiinom pero dahil sa nangyari at trauma na kanyang dinanas, ay mga mukha pa rin ng mga lalaking lumapastangan sa kanya ang kanyang mga nakikita dahilan upang makaranas siya ng takot at nagtatatakbo ng lumayo. Diretso sakay na ito ng jeep at dito ay makikita naman siya ni Lydia, nakapansin-pansing naaawa at tila nag-aalala ito sa kanya. Hanggang sa makikita na nga nating iniuwi na ni Lydia ang kawawang si Lynn, nang malamang wala itong pamasahe at walang mapupuntahan. Si Lydia nga pala ay 7 taon ng kasal dito kay Rubing, na lulong naman sa pagsusugal. Sa 7 taon nilang pagsasama, ay hindi pa sila kailanman nabibiyayaan ng anak, dahilan tuloy ito upang magbago sa kanya si Rubing, na wala ng ganang mangbembang, na talaga naman. Aminado naman si Lydia na siya ang may problema sa kanila ni Rubing kaya kung ano-anong pamamaraan ng mga manggagamot o manghihilot ang kanyang ginagawa pero wala pa ring nangyayari. Hanggang sa makita ni Lydia sa isang dyaryo ang tungkol sa gayuma, na agad naman itong pinuntahan dahil sa panlalamig na sa kanya ni Rubing, at nais niya itong bumalik sila sa dati, kung saan lagi siya nitong binebembang na talaga naman. Pagka-uwi naman ni Rubing galing sugulan, bubungad sa kanya ang natutulog na si Lynn sa kanilang sofa. Puno man ng mga pagtataka kung sino ang babae, ay mas nanaig kay Rubing ang hindi inaasahang biyaya na makikita mismo ng kanyang mga mata. Nagising naman si Lydia kaya naudlot ang pagkakataon para kay Rubing at dito na nga naikwento ni Lydia ang tungkol kay Lynn at pinakiusapan ang asawa na panatilihin muna nila ito sa kanilang bahay nang upang sa ganoon ay may nakakasama naman raw ito sa tuwing nag-iisa sa bahay. Kinabukasan, naging interesado si Rubing sa pakikipagkwentuhan kay Lynn habang itong si Lydia naman ay lihim na niyang inihahalo sa kape ng asawa ang isang likido mula sa pinuntahan niyang manggagamot. Ito naman ang bulak bowl na si King, na laging pinagtitripan si Lydia. Paano ba naman kasi ay alam na alam ng binata ang tungkol sa panlalamig na sa kanya ni Rubing. Magkatabi lang kasi ang kanilang mga bahay at halatang may gusto ang binata kay Lydia na parang ipinapahiwatig nito na ito ang magpupuna sa kakulangan ni Rubing sa kanya. Dahil sa pangako ni Rubing na tutulungan niya si Lynn sa pagpunta nito ng Amerika, hindi tuloy maipaliwanag na saya ang nararamdaman ng dalaga habang inaantay nila ang pag-uwi ni Rubing, na kasalukuyan namang abala sa pagdidiskarte ng pera. Gabi na tuloy nang ito'y makauwi at agad na ibinigay ang pera kay Lydia, na hindi naman makapaniwala sa sobrang dami. Tapos maya-maya ay matinding bembangan na ang mga sumunod na nangyari, na mukhang tumalab na yata yung ipinainom ni Lydia sa kanyang asawa. Ganoon sana kaso nang magising na si Lydia, wala na si Rubing sa kanyang tabi at pagbaba niya ay dito na nagkalat ang kanilang mga gamit at mapagtantong wala na ang mga damit ng asawa kasunod ng isang sulat na naglalaman ng kanyang pag-alis. At iyon na nga, makikita na nga nating magkasama na pala sina Rubing at Lynn,
pero walang kaalam-alam itong si Lin na ganoon na pala ang mga nangyari sa mag-asawa. Ang alam lang ni Lin ay sinasamahan lang siya ni Rubing na may lakad ang kanyang mga papeles. Ngunit ngayon ay malalaman nating tila kalokohan lang ang mga ito dahil may kakaibang plano pala itong si Rubing, sa ating bida. Nag-aalangan tuloy ang kasabwat nito na tila nababahala sa kung anumang pinaplano nitong si Rubing. Hanggang sa wala nang ang nagawa pa ang ating bida ng tuluyan ng maisakatuparan ni Rubing, ang noon pa man sana niyang gustong gawin kay Lin. Hindi naman ito nakaligtas sa kaalaman ni King nang hindi nito inaasahang makita ang dalawa na punong-puno ng mga pagtataka hanggang sa may sumbong na nga niya ito kay Lydia, na kumalat na rin maging sa kanilang lugar ang tungkol sa pagsasama ni na Rubing at Lin. Kapalit ng matagal ng ninanais ni King kay Lydia, isang kasunduan ang mamamagitan sa kanilang dalawa sa likod ng mangyayaring dembangang ito, na talaga naman. Hanggang sa makikita na nga nating isinakatuparan na ni King ang utos at nais na mangyari ni Lydia, at iyon ay upang pagbayarin si Lin sa kanyang ginawa. Pero darating si Rubing dahilan upang mabigo si King sa gagawin sana niya kay Lin at sila na ni Rubing ang nagpang-abot hanggang sa isa sa kanila ang tataob, at iyon ay walang iba kundi si Rubing. Nakatakas si Lin samantalang ipinaalam naman ni King kay Lydia ang ginawa o nagawa niya kay Rubing dahil nga sa pangingialam nito. Nang marinig ni Lydia ang nangyari o sinapit ng asawa dahil sa kagagawan ni King, hindi na inisip pa ang ginawang panloloko sa kanya maipaghiganti lamang ang asawa, kaya walang alinlangang ibinalik rin niya kay King, ang ginawa rin nito kay Rubing. Isinuko ni Lydia ang kanyang sarili, at inamin ang kanyang mga pagkakasala. Kapatawaran naman ang hinihingi ni Lin sa kabila ng mga hindi sinasadyang pangyayari pero ni isang salita ay walang lumabas sa bibig ni Lydia maliban lang sa mga nakakaawang pagtitig niya sa dalagang tinulungan at itinuring niyang anak at kaibigan. At sa unti-unting pagtulo o pagpatak ng luha sa kanyang mga mata, na nagpapahiwatig ng kanyang kabiguan. Bigo man ang ating bida na makapunta ng Amerika makita lamang ang kanyang ama. Sa kanyang pagbabalik sa kanila ay may isang lalaki pa rin ang matyagang naghihintay, na walang iba kundi ang kasintahan niyang si Dondon. At dito na nagtatapos ang ating pagre-recap mga kayoso, kaya kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video, ay paki-subscribe na lamang po ang channel kong ito, mag-like, at mag-iwan na rin kayo ng inyong mga komento na aking sasagutin kung kayo man ay may mga katanungan. Maraming salamat mga kayoso, hanggang sa muli ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.